Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-22 araw sa buwan ng Oktubre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Miyerkules, unahin po natin ang magiging kalagay ng panahon. Sinabi ng Pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw, ang low pressure area na namataan ay nasa layong 370 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Samantala, ang Intertropical Convergence Zone naman ang nakakaapekto sa Mindanao at sa isang section ng Luzon at ng Visayas, ang easterlies o mainit na hangin galing sa karagatan ng Pacific Ocean. Dahil dito, sinabi ng Pag-asa ng kanilang forecasted weather condition, magkakaroon ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan, pagkulog at paghidlat sa Mindanao, Southern Leyte, Cebu, Bohol at Siquijor dahil sa Intertropical Convergence Zone. Paalala ng Pag-asa, posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil pwedeng magkaroon ng moderate hanggang minsan ay malakas na busang ulan sa nasabing mga lugar. Samantala, sa pag-iral naman ng easterlies o mainit na hangin na nagmumula ng Pacific Ocean na nagdadala din ng mga pag-ulan. Apektado nito ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at ang maging lalawigan ng Quezon. Posible rin umano ang mga pagbaha at pagguho ng lupa kapag nagkaroon ng severe thunderstorms. Samantalang sa Batanes, magkakaroon din ng pag-uulap ng kalangitan pero mahina ang mga pag-ulan. Ang northeasterly wind flow, sabi ng Pag-asa, walang significant impact sa kalagayan ng panahon sa Batanes. Samantala sa Metro Manila at titirang bahagi ng bansa, may manipis na kaulapan at magkakaroon lamang ng pag-ulan kapag nagkaroon ng tinatawag ng Weather Forecasting Center na localized thunderstorm. Samantala, ang familiar cool breeze o ang paglamig ng hangin habang papalapit ang Kapaskuhan na karaniwang nararamdaman sa last quarter ng taong kasalukuyan ay inaasang paparating na sa bansa. Sinabi ng Pag-asa, ng Northeast Monsoon o Amihan Season ay pwede nang magsimula sa linggong ito o sa susunod na linggo. Kaya asahan na raw ang tuloy-tuloy na paglamig na ng kalagayan ng panahon. Sinabi ng Pag-asa na minomonitor ngayon ng Pag-asa ang mga tinawag nilang changes sa wind direction at ang pressure system na kadalasang nagaganap October hanggang unang bahagi ng buwan ng Nobyembre. Ito ang pagsisimula ng tinatawag nilang paglipat sa amihan o ang paglamig ng kalagayang panahon. Ang amihan ay kinatatampukan ng mas malamig na hangin, ngunit tuyo o drier northeasterly winds na iiral sa ating bansa sa panahon ng huling bahagi ng taon at kadalasang tumatagal hanggang sa unang linggo ng buwan ng Marso. Kaya sa ngayon, nararanasan pa rin daw ang epekto ng easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean, kaya may mga araw na maalinsangan, sabi pa ng Pag-asa. Batay naman sa weather outlook ng Pag-asa, hanggang sa araw na ito ng October 22, inaasahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. At ang northeasterly wind flow ay magbabalik sa northern section ng Luzon mula naman araw ng Huwebes o bukas hanggang Biyernes, October 23 to 24. Samantalang ang cloudy skies at kalat-kalat na pag-ulan ay muling iiral sa eastern section ng Mindanao sa darating na Sabado, October 25. Sabi ng Pag-asa, kung magkakaroon man ng pag-ulan, ito ay magaganap sa hapon o gabi. Wala namang tsansa na magkaroon ng tropical cyclone o mga bagyong mamumuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw.